choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Ladies and gentlemen, this is the Starlet of the Night. Starlet of the Night. Number 9. Candy. Yung mga Alam niyo ba? pangalan sa ano, pre? Yung mga pangalan sa mga ganun. Candy. Yung madalas Code name. Ha? May code name. Oo. Ano ba yung isa? Ito, Ano, Lamborghini. Ashley. Sa Makati, Lamborghini pangalan. Mga pangalan ng babae nila, kotse. Ferrari, Lamborghini, ganun. Meron din Alak, Hennessy, Oo. si ex ni Hennessy. Nakilala. Eko, nilaglag ka. Oh. Okay lang, alam naman niya yun eh. Pero ikaw, anong Hindi, pangalan mo? hindi niya pala ex yun. Nakilala namin sa sa C6, sa Club C6. Ah. Yun yung puntahan ng mga foreigner, mga Chinese. Kaya, nandun lahat pare, sa C6. Doon namin na-meet. May trip kaming ginawa doon. Dito kami sa VIP, di ba, sa table. Puro lalaki kami. Sobrang boring, 4 kami lalaki, di ba? Ang daming babae sa baba. Yung mga standing table, tol. Para magkababae kami doon sa VIP noon time na yun. Mga bata pa kami noon. No? Eko, tapos yung isang tropa, sabi ko, ikot kayo. Para mapagpag din yung confidence ninyo lalo. Pag na-reject kayo, wala nang pilitan, thank you, talikod. Tapos punta ka sa ibang table. Mm. Parang unang dalawa reject. Pangatlong table, yun, boom. Doon nila napasama yung mga mabisang grupo din sila, 6 o 5. Paldo! Hindi naman paldo, dalawa lang maayos eh. Ah, tangin lang yun. Sacrifice yung iba. Yung 4, tangina, ayos lang, mabait. Dalawang maganda, 4 mabait. Okay, parang mga 5 or 6 sila eh. Take one for the team, pre. Oh, pero masaya kasi nga syempre, hindi lang naman lagi pagka nag-invite ka ng babae doon sa VIP, ano mo, is to fuck them, hindi naman laging ganun eh. Minsan, Happy lang. happy to share experience, kwento-kwento, anong life meron sila. Nakakatuwa eh. Ito tumatawa. May naalala akong experience sa ganyan. Tinira mo kasi! Di ko Di ba? tinira. Ano nangyari? So, nung may kasama akong kaibigan na nagpunta dyan, yung kasama ko, Si Six? Hindi. Basta ganyang ganyang lakad. Similar na lakad sa ganyan. Yung kasama ko, siya mahinang klase talaga. Mahinang klase. Iyain, ganun. Oo, ganun. Pero dahil, syempre, pagpunta mo sa ganyang setup, hindi na siya nahihiya, Hindi na siya nahihiya kasi alam niya na yung setup eh. So, nag-expect siya na makukuha niya, ganun. Pero ako nung pagpunta ko doon, sabi ko, sige na, sama lang ako pero hindi ako gagano'n na. Kasi, parang nanghihinayang ako sa, ganun. Kumuha na siya nun sa kanya. Dumating na. Tapos, syempre, alis siya, may iwan ako sabi ko, tangina, hindi pala pwedeng wala akong gawin. So, sabi ko, sige nga, kuha ko, pero, dito lang kami. Lang kami. Ano yun? Table yan? Table. Pwede mo ring Pwede sa diskarte mo yun, madalas eh. Hindi, basta merong ganong option. Magdagdag ka lang ng bayad para ganun. Pero sabi ko, dahil ako ayoko, table lang. Kwentuhan lang kami. Tapos natapos yung gabi, nandito pa rin kami sa upuan, nagiinom. Tatawanan kami ng babae. Saya namin, ganun. Siya, dumating. Nakuha niya naman yung gusto niya. Pero samaan ng loob niya. Bakit? Kasi paglabas, para sila nagtatalo. Parang hindi sila nagkasundo dun sa klase ng gagawin nila. What do you mean? Hindi siya masaya, hindi siya satisfied. Teka, ano ba yung setup na ginawa nila? Nagbebangan sila? Nagbebangan sila. Ah, Setup okay. na ganun. Pero Tapos, hindi masaya yung lalaki. Tapos parang nangangatwiran yung bakit babae. Bakit daw nabitin? Ganon, parang something na ganon. Tapos, yun, so nagtatalo sila sa harap ko, sabi niya, tingnan mo nga to, buti nga sila walang ginawa, pero mas masaya pa sila kaysa sa atin eh. Sabi ganon. Bakit yun lang gaway? Hindi ko alam. Basta ang lumalabas, meron pang gustong hingiin tong si lalaki. Meron siyang gustong ipagawa dun sa babae, pero ayaw kasing gawin nung Ano kaya yun? babae. Feeling ko yung yung wet packs. Gusto pa kaya yung wet packs. What the fuck? Ganon. Pero, yun na nga kasi, mahinang klase kasi. Mahinang klase. Kaya hindi naayos yung communication nila. Kasi Oo. may ng klase rin talaga. Kumonek. No, yun, sa amin naman, yung pinuntahan naman namin, hindi naman siya table. Talagang ikaw yung didiskarte ka. Yung talagang lang siya, club lang siya na, lasing, making friends, gano'n.
Pero, yun nga, medyo risky rin kasi yung pumunta-punta sa table. Minsan may mga beta male white knight na nakikialam lagi, nang kakakblock. Totoo. Minsan nanggugulo pag ikaw nakakuha ng trip nila, parang ganun. Oo, laging, actually, dumating din sa point na natakot na ako yun eh, nung nababalitaan ko sa lugar namin. Nababalitaan, may nag-away, may nag-ano, ganun. Kaya, sa babae. Oh, Babae, pera lang naman laging problema ng lalaki. Tsaka kakapatayan eh. ano, dun sa episode natin ng 12 Midnight Malagim, Di ba? second location kasi. Ayun na nga. Di ba? Second location. Tapos mga Prove my lasing, ganyan. Tapos magkakaselosan pa sa... Ang kulit, no? So, ganyan. Ito para na experience ko lang din yung mga time nga na sasayaw tayo, active tayo sa club. Ganyan din, active din kami sa approaching ng mga panahon na yon. May mga dyan, yung mga supot talaga, mga bobo sa diskarte na hihintayin muna na may lumapit saka sila lalapit. Na-experience ko yan, yung ako na yung lumapit doon kasi nga nagkakatitigan kami ng babae. Siguro siya, kanina pa niya tinititigan yung babae, walang lakas ng loob lumapit. Ako lumapit, pagkalapit ko, tapos iepal sa kalalapit, tanginan to, sige ikaw na dyan. Gumano na ako, parang, tanginan to, ano tayo dito, para tayong nagtatag team dito, lalaki pa ulo niyan eh, lalo tayo gagawin. Hindi, ikaw na lang dyan, ikaw na lang. Dalawa kayo baka masiro nun. Umalis na lang ako, sabi ko, bahala ka dyan. Tapos, ganun siya. Sa kalalapit kasi. Pero bago yun, ano pala pangalan natin, pre? So, isa daw general ng Soy Army. Puso ko nasa agrikultura. Kiko Pangilinan, good job ka dyan sa pinasamong batas. Okay? And ingatan nyo yung pera nyo. Huwag nyo ibigay sa kung sino-sino mga pokpok dyan sa PR world. Yeah, Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class bago ka mag-approach dyan, make sure lang naman na hindi ka amoy baktol. Pre, hindi ba nakakahiya eh. Magpabango ka bro. So yung mga shop, Seduce, Foreplay Climax available sa TikTok shop. Wala na tayo sa Shopee. Pew, 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 pew. Grabe yung fragrance si JOP, wala akong masabi. 8 assets sa YouTube, kahit sa YouTube na lang. 8 asset, 8TH, tapos ASSET. Ibig sabihin, hindi kami marunong mag-spelling. Tinaruan mo pa kami, mag-comment dyan. Magkagalit na naman yung... Sinurbol ko lang para hindi na kayo maligaw. Shoutout sa mga bida ng ASP na nakakagets ng mission. Kayo ang bida dito. Shoutout sa inyo. Pagpatuloy nyo lang ang mission, pare. Kami yung bago nyong barkada sa 3 p.m. tuwing tanghali, no? Hapon. Tropa, kuya. Sige, kung father figure tingin mo sa amin, sige. Kung support yung tatay mo, sige. Alam nyo ba, mga bida natin, yun naman tawag natin, mga bida natin. Medyo corny. Okay. Ikaw ang bida. Hindi. Yung bida ng Pasko. Alam mo, Yung Pasko naman, no? kaya ako, feel ko talaga yung value nitong ganito. Kasi yun nga, ako, bata ako, marami akong questions, pero hindi ko nahanap dati yung mga pagtatanungan na yun, mga nakakatanda sa akin. Yun. So, ganun lang yung ginagawa ko ngayon, yun lang yung ginagawa namin ngayon na kung ano yung hindi ko na-experience nung bata ako, kasi naghanap talaga ako eh. Sinong pagtatanungan ko naman ganun, pero hindi ako nakahanap. So, yun, ganun ang mini-mission dito na hindi na maulit sa kabataan yung katulad nung nangyari sa akin. Ngayon, naghahanap ako ng tanong. Ngayon, nandito na kami, di ba? Mga may kalibre, mataas na kalibre na mapagtatanungan mo. Kaya kung ikaw ay laki sa single mom tapos nakita mo kami, mapapansin mo medyo hindi maganda yung nasasabi namin kapag yung tao laki sa single mom. But kung nandiyan ka na sa posisyon na yan at wala na talaga ibang solusyon, manood ka lang na manood sa amin. Yeah, wala nang mawawala sa'yo. And may solusyon pa dyan. Hindi ka niya mapapalaking malambot kung may sports ka, no? And araw-araw ka nanonood ng anti-support. Kasi kahit papano, nakaka-receive ka ng mga wisdom, knowledge na hindi na ibibigay sa'yo ng current situation mo ngayon. Speaking of wisdom at knowledge, pare. Kasi ito, usapan to sa ating mga kalalakihan eh. Na Ano gusto natin tuldukan na natin to, pare. Ano ba yan? Tuldukan na natin to, bro. Kasi ganyan, napag-usapan natin, mga chicks, di ba? Chicks. So, once and for all, let's talk about this. Ano ba ang mas masarap? Suso, o puwet? Tangin na ka, wisdom and knowledge. Kaya ako natatawa eh. Speaking of wisdom and knowledge. Wisdom yun. Ano mas masarap, suso o puwet? Wisdom yun. Wisdom sa atin yun. Kasi,
Diba? Maraming usap-usapin yan. Maraming debate dyan, pare. Maraming bansa ang naggigera dyan sa usapin na yan, bro. Diba? Baka nga yung bansa dun dahil dyan eh. Ano ba talaga? Suso o puwet, pare? Ako muna, for me, Uh. di baling flat-chested yung babae, basta may puwet. Pareho tayo, pre. Di kasi tol, sa itsura kasi talaga, parang hindi balance pag ang laki ng suso tapos flat yung puwet. Pre, Parang abnormal tignan, tol. Parang Agree abnormal ako dun, tignan. Parang abnormal tignan. Pero pagka yung babae, di ba, petit, pero may puwet siya. Tapos yung suso niya hindi masyadong, alam mo, maliit lang talaga. Parang Okay usual lang, no? Okay lang. Kaya ganun. Gagi pre, wala na. Naging one-sided na tayo. Parehas tayong puwet ng trip dito. Wet packs ka rin Puwet ba? din ako, pare. Puwet din ako. Kasi nga yung suso, naniniwala ako scientifically, kaya lang naman naging attracted din sa mga lalaki. Kasi nga, maraming pundaran ng gatas. Kumbaga parang, brainwash natin dahil nga yung baby tayo. Gustong-gusto natin ng breast ng nanay natin. Kasi nga, doon tayo kumuha ng milk eh. So pagtanda natin, parang na siya. Parang, Pwede. gaga. Pwede, but ang pinaka mas precise na sagot doon is siya yung possible magandang imate o tama. lagyan ng breed. Mm. Lahian mo. Kasi nga, malaki yung suso, maraming gatas na mapupundar. Sure na makakapagpadede siya ng anak mo. Psychologically. Psychologically yun, biologically. And ngayon, na-transform na lang siya into lust ngayon. Naging parang sexualized na lang siya yung suso. Pero, na yan sa utak ng mga lalaki kung ba't maraming pumipili sa may suso. Yun nga, kasi hindi mamamatay yung anak ninyo kasi nga makakasuso siya ng gatas eh. Kasi kung ibabalik mo sa caveman, wala namang cow milk nun. Wala namang nakaka-invento ng ganun. Tanging sususo lang yung bata. A-agree lang dun sa, magre-rely lang siya dun sa suso ng nanay, di ba? Kaya nga noon time na yon, yung mga may maliliit na suso ng babae, hindi sila masyado asawahin. Kasi mamamatay lang yung anak namin sa'yo eh. Ang ending niya Check mo muna yung mic mo. nalobat, puno na. Puno na? Tuloy kayo, diyan mo na ako dito. Oo. So, ito tuloy mo pre. Palitan tayo pre. Ako para matuloy mo. Ayun lang naman, sa cave nun kasi mamamatay yung bata eh. Pagka maliit yung suso nung nanay dahil nga syempre walang gatas or papasuso niya sa ibang nanay, di ba? Na-transform na lang sa libog ngayong modern na. Ngayong panahon na. Kaya, yun, ganun. Pero ako naman, kaya ako pinili yung puwet. Hindi na nagmamatter nga yung suso masyado ngayon. Why? Kasi nga may cow milk na, may powdered milk na pwede mag-survive. And mukhang alien kasi pag malaki suso, walang puwet. Diba? Weird. Pero sa tingin mo pare, kasi yung suso rin kasi, lalo na ngayon, sa panahon ng thirst trapan ngayon, ang bilis lang kasi ipakita ng suso, no? Pagka onting push-up lang, tapos isang lagi sinusot, spaghetti na ganito kababa yung kita mo na talaga yung cleavage, tapos isang push-up, kita na thirst trap ka agad eh. So parang marami ka agad lalaki ang parang humaling sa mga ganong klase. Di ba? Ang ako, napansin ko pagdating sa Osus, lalo na yung Osus na Ekalam. Kalabos. Ekalam Osus! Ano? Parang si Ate Pata. Spell, pre. Naging spell. Pagdating dyan, yun nga, siya, para siyang trick no? Kasi, in a way, madaling I'm back, bitch! madaling i-flaunt, madaling, ganun. Tapos, kitang-kita agad. Pero parang kasi siya, kung tingin ko sa Ekalam Osus, something siya na, parang short term lang, pag hinubaran mo na siya, wala Tapos na. Lalo pa, nakakita na rin ako ng Osus na talagang Ekalam. Ekalam talaga yung Osus, pare. Pag bukang ganun, umay. Nakakalunod. No, umay. Pero pag puwet, hindi ganun ka-hype siya. Kumbaga, pag nakadamit pa siya, hindi kasing hype ng pag pinorma mo ng maganda yung Ekalam Osus. So, hindi siya ganun ka-hype. Pero,
gradual yung hype at hanggat pag hinubaran mo, nandun pa rin yung hype. Actually, yun nga yung point ko rin eh. Point ko yun kung bakit sa puwet din ako, pre. Kasi nga, sex-wise, di ba? Bembangan-wise, mas useful yung puwet eh. Di ba? Yun nga, sabi nga, pagka hinubaran mo nga na yung suso ng babae, parang, okay, ganun-ganun, pipisirin, tapos, anuin mo. Wala na, tapos na. Kumbaga, ano lang talaga siya, pambungad lang na parang, hoy, parang tangina ito na, yeah! Pag ginubad na ng babae, di ba? Parang, woo! Pero, in the long run, parang, wala na. Sa Tapos puwet yung pa rin. utong sinlaki ng Moby. Alam mo yung Moby in Black? Parang kanta ni Shanty Dope, yung, ano yun? Mau. Maite, mautong. Naalala ko, Pag sinlaki ng Moby, Ush, ano yun? pag sinlaki ng Moby yung utong, matik ba yun? May baby na. Matik yun, no? Parang nalagyan na ng gatas, no? What, no? hindi ko. Tama ba? Comment nyo nga, girls, sa comment section. Ang alam ko, pag Tama ba? Asian, pre, matik talaga, ganun. Movie talaga. Oo, maitim talaga Malaki. yung ano. Pag Hindi Asian. sa black. Yung ba yung laki ng utong niya mahaba? Pag may anak na pag ganun. Oo, tingin mo. Parang, no? Hindi ko alam eh. Ako hindi ko, siguro 60% hindi. Kasi, Yung Moby lang talaga. ganun lang talaga. Maraming klase na ako na nakita na ganyan eh. So, So, ano ibig sabihin ng ganun? wala, ganun lang talaga siya. Ganun. Pero nagka-ano ka na ba na single mom, pre? Baka may ano ka na na single mom, Ano? kaya alam mo na. Kaya alam ko na yung Moby. Oo nga, kaya nga, hindi, ang reason ko, kaya ako nasabi na hindi, dahil may anak na, kasi nga, nakakita na ako ng ganun, kalaki, mala Moby, pero ano naman, Wala pa siyang anak. wala pa siyang anak. Ah, okay. Wala pa siyang anak. okay. Nakakita, sige, sa single mom din pala. May oh. jeans pala. Nakita na ako ng single mom, pero ang cute. Oh, may pink pa nga eh. Oo, di ba? Oo. Okay. Gusto ko isingit man. Jeans yun. Jeans talaga siya. Oo, jeans yun. Plus points ba sa inyo pag pink yung nipple ng babae? Malabo yun, pre. Asian? Hindi, meron talaga tol. Meron din. Hindi, Ewan ko meron din, kung, pre. ewan ko kung pinapagawa ng girls yun. Kasi Pinapagawa na yun, pre. may na-encounter ako na pink yung... Hindi naman sobrang pink as in pink na pink ha. Medyo mapula-pula lang siya. Mapula-pula. Oo, Hindi siya brown tol talaga. Mapula-pula. Oo. Dahil din sa puti niya. Kaya hindi siya makapaniwala kasi parang OA pag pink. Mapula-pula lang. Hindi naman pink, Oo, mapula-pula. maniniwala ako. Basta hindi siya Moby, hindi siya mukhang Milo. Na. Ganun. Hindi, gusto For ko. sure, maputi yung babae. Maputi talaga. Yung mga manyakis yan. Yung, may madalas pagka may mga thirst trapper sa social media, napakita ng cleavage, di ba? Tapos maputi. May mga comment kaagad eh. Pink ba yan? Pink ba yan? Anong kulay? Anong kulay? Tain itong mga manyakis na to. Ito nga, dahil di ba marami naman thirst trapper para ma-thumbnail natin. Ito, magandang episode para sa mga Pag thirst napanood trapper. nila to, puro pet na pang thirst trap nila, hindi na suso. Mahihirapan sila. Mahirap dun, yun, pre. Kasi parang sila, di ba yung mga thirst trapper, sila lang naman nag-video sa sarili nila. Hmm. So, hindi nila makita. Mahirap. Ano. Awkward kayo ngayon. Pucha. Tama. Yun nga eh, kaya naging yung suso, kaya siya naging bentay. Kasi ang dali, no? Ang dali talaga niya. Ang dali nilang... Igaganon lang ng konti. Diba? Tapos pag ganito yung kuha. Pero para sa akin, red flag yun eh. Yung Babaeng may highlight picture ng cleavage. cleavage Ako na rin. ano. Oo. Totoo? Totoo. Siguro pwede mong gawin yan if ako nagpahintulot sa'yo niyan. Or ako nagbibideo sa'yo niyan. So what? Diba? Tayo naman eh. Pero yung ginagawa mo yan, walang permission ko, hindi dumaan sa supervision sa ano ko, ginawa niya lang, tangina sino yung na-attract mo, di ba? May nakita pa ako niyan, pre. Ito, malala. Thirst trapper yung ano niya, yung girlfriend niya, social media. Pag pinakita niya sa TikTok eh. Ganyan, no? Talagang thirst trapper yung babae, nakaganyan, nakatuwad. Pero sa bahay nila, pre, hindi mo makilala. Mukhang tropa lang yung itsura ng babae, pero sa social media, thirst trapper. Bakit? Formang lalaki? Formang lalaki, pre. Ganun, ano siya, ano yun? Sweatpants yung babae, tapos oversized na t-shirt. Hindi siya mukhang nang thirst trap, pero sa social media, thirst trapper. Ako para sa akin, bro, ano yun ha? Kabubuan yun. Kumbaga, mas nakikita pa ng ibang tao yung puwet mo, suso mo kaysa sa akin sa bahay. Diba? Kaya nga sabi ko, walang problema dun sa pagsusuot ng mga sexy na yan. Kung sa bahay mo gagawin yan, ako nakakita. Pero yung iba na, para bang
Kagaguhan yun eh, na mas may access yung ibang tao, random people sa internet, kaysa dun sa partner mo. Correct yan. Hindi sila nakakita ng mali dun, pare. Kaya gagawa ko pa nga lang sana ng video yun eh. Pero ano sa tingin ninyo yung masasabi nyo dun sa ganun? Ayun, agree din ako sa'yo. Bullshit. Kasi, tangina, ba't yung iba na pinapakita mo sa akin bawal? Parang, Oo. the fuck? Di ba? Parang, kunyari, pag boyfriend ka, di ba, usually, minsan gusto mong pisil-pisilin yung suso, ganyan. Bawal. Pero sa internet, puta, ginaganon yung suso. Di ba? Pinapakita pag, putang inang yan, kagaguhan to, Kaya pre. nga eh. Basta ang babae masyadong mahalay at sinisexualize niya yung sarili niya through public sa internet. Pare. Para sa akin, napaka-red flag talaga ng ganung babae, tol. Marami, Unless kung model siya. pre, marami rin kasing babae na halos literal, pre, na nagbabago yung pagkatao nga talaga pag natatapatan ng camera eh. So siguro siya, ang nagiging way niya, maglabas ng yung pag nag-iba siya, yun ang nagiging persona niya. Yung kaninang topic, kaninang pinag-usapan natin na kadalasan talaga ng content creator, character niya, yung camera. Character, So it's just oo. that yung babae na to is, ang character niya malaswa. Maging pokpok. Maging po. Tang inang napiling karakter yan. Parang gagawin po tayo. Hindi, kasi nakarelate talaga din sila sa na Sa maraming lalaking papansin sa kanila pag ginawa nila yun. Validation. Oo, ganun talaga yun. So, definitely merong unhealthy na nangyayari sa bahay nila. Sige, dalawa na kayo eh. Mabalik ko nga dun sa una. Siguro suso pipiliin mo pag bata ka pa. Like 80, Oo nga, no? Diba? Totoo. Real talk. Kasi nung high school, usapin din yan eh. Pag high school, laki nung boobs niya, no? Hindi natin pinapansin yung puwet kasi unang-una, nung bata tayo, nakapalda yung mga kaklase natin. Hindi mo kita. Hindi kita. Tapos, yun nga, puro boobs lang kasi naka-fitted pa sila. Tapos napansin ko, nung college, nagbabago na yung mga gusto ng mga tropa. Siyempre, ako rin na tayo magmamalinis. Kasi kadalasan pa, nung mga babae, dahil nga, nung college, gising na rin yung nila, kumbaga yung sexual nila, urges nila, doon din yung kataasan ng sexual urges natin nung college. Aba, yung mga girls na naalala ko, pre, ang uniform namin nung college, Adamson, shoutout sa Adamson, ang haba. Ginagawa ng ibang babae, pre, dahil nga, gusto na nila maglumandi Gusto nila nga. paiksiin yan. Pinapaiksian nila, pre. Kaya yung mga chicks dati nung Adamson, alam mo, laging sinisita sa guard eh. Lagi sila yung, lahat pumasok na. Sila yung lagi nahuli kasi sinisita sila nung guard. Bawal po yan, ma'am. Ay, hindi, kumuha po ako ng excuse letter. Ganito. Sila lagi may issue kasi sila yung mga nakapasaway. Nakita niyo na ba yung uniform ng FEU, pre? Diba, mahaba dapat yung palda nila, yung FEU. Pero ngayon, talagang pinapaikli nila, pre. Hindi ba kita yun? Yung iba. Uniform ng FEU. So, talaga intention din nila makapukaw pansin, no? Di ba, pre, correct Bro, ako? tignan mo na lang. 'Di ba? May rules yung school na hindi ka naman may held sa gate. 'Di ba? Kumbaga wala kang issue, wala kang problema, wala kang sakit ng ulo pag sinunod mo yung rules ng school. Pero pinipili nila magkaroon ng sakit ng ulo. Bakit? Mas worth it yung attention eh. Hindi, Di ba? Para dun, no? Sila ba yung school na meron na ring uniform para sa LGBTQIA+ iPhone Bluetooth? Hindi ko alam kung anong school yun. Kasi may nakita ako nung... Pwede na. So, yun ba yung school na yun? Hindi ko lang sure kung ano yung school, pero marami ng mga school and colleges na nag-a-approve na magganon yung basic. Marami na nga. Oh, yun. Kaya, tibay, no? Ang gagaling yun, no? Nagawa yun sa mga eskwelahan yun. Mga nagpipilis nga mga bakla doon, nakapang babae na yung iba eh. Upal, di ba? And, yun nga, mostly sa bata, breast. Pagka teenager ka, and then 20 ka, ganyan, tingin ko, pipiliin mo, dibdib, malaking dibdib ng babae. Eventually, pag adult ka na, yun, mawawala ka na ng paki sa dibdib. Pag talagang naranasan mo na yung buong movie, di ba? Pag lahat, natry mo yung may puwet, natry mo yung may suso, lahat na okay na. Parang, Hindi, sa diretsang salita, pag nahubaran mo na, yeah. yun talaga, doon na magbabago yan. Pero hanggat yan pa lang ang nakikita mo, talagang... Pero ito pare, curious lang ako. Curious lang ako. Alam ko hindi tayo makakarelate dito kasi lalaki tayo.
Kasi may mga sumisikat para umabot ng million followers sa Facebook, TikTok na babae na dahil sumikat lang dahil sa suso. Let's be honest here, let's be real. Talagang sumikat ka dahil sa suso. Hindi dahil sa ugali mo, hindi dahil sa mukha mo, but dahil malaki ang suso mo, extravaganja yung suso niya, pare. I think mas maraming lalaki pa rin ang mag-agree ng suso. Marahil sa ating tatlo, puwetang nangibabaw sa atin bilang attractive sa mata natin. Pero I would say, in generally speaking, pag tinanong mo karamihan ng lalaki, suso ang pipiliin nila. Suso, no? Tulad nga ng sinabi mo kanina, mas visible sa maraming aspeto ang suso. Mas madali talaga siyang makita. Yeah. Madali siyang makita. Kaya, babalik din yan doon sa salitang gusto mong yumaman, sumikat agad, kunin mo yung kalibugan ng lalaki. Oo, yun. Kaya nga nagtataka ako, ano kayang feeling ng isang babae na, kasi madalas, iaano pa nila yan eh. Kumbaga parang, i-gaslight nila yung sarili nila, no? Na sasabihin, hindi dahil sa ugali ko, but, Ugali mo. you know what it is eh. Diba? You know what it is. Tapos sila pa yung madalas magsasabi na binabastos na ako sa internet. Ano ba yung ginawa mo kasi? Diba? Sumikat ka sa internet dahil nagpakita ka ng cleavage talaga ng suso mo. Yes. Bakit dinideny natin yun? Hindi ba dapat matuwa ka na lang tayo dun dahil meron tayong exchange of value, di ba? Pinakita mo yung suso mo, okay. Nagustuhan ng tao yan, marami ka ng followers. Hindi ba dapat mas okay kung tanggapin mo na lang yun? Na parang, Kaya nga. no, exchange of values. Marami pang ganun kasi, pre. Parang in denial sa ginawa nila. Di ba? May isang video ko napanood na nagmumura yung babae. Tangina nyo, babastos nyo, numura yan, TikTok, diba? Kasi, naglalakad daw siya sa streets. And, yung mga lalaki daw, talagang tinititigan yung legs niya ng matagal. Hindi naman siya sinisipulan, hindi naman siya binabastos. Sadyang nakatingin ng matagal daw, babad. Pero kasi maikli yung short niya, yung palda niya eh. Parang ganito lang. So, Oo. nag-viral yung video, no? Ano masasabi niyo doon? Tangina. Nagalit siya. Yun nga eh, isa pa, tignan mo yung nagsusuot ng mga ganyan. Hindi sila komportable pa, pre. Babayan sila ng bababa, igaganyan nila ng igaganyan yan. Lagi nilang inaayos yan. Kasi the fact nga na hindi ka na komportable, in your mind, alam mo na eh, na mayroon talagang mali dun sa pagsusuot mo ng ganun. Hindi ka na nga komportable. Bakit ka hindi komportable? Because madali ngang nakikita. Yun yung number one. Eh bakit parang susuotin mo pa yung ganun? Parang bang nagmamaang-maangan pa tayo dito na parang bang, dapat hindi kayo tumingin. Eh ginaganyan mo nga eh. Ibig sabihin, alam mong madaling makita. Yeah. Di ba? Ano Ganda ba tayo dito? Ina, nalilito na rin ako. Easy. Nalilito na ako. Ano nga yan, written yan sa, gagawa ko lang ng term, 8 Bible. Nandun yan sa 8 Bible. Kasi, From 8 asset. From 8 assets. Ah, Kaya siya okay, 8. Kasi alam mo, sabihin ko, asset Bible. 8 na lang. 8 Bible. Buksan natin yung 8 Bible. Doon nga yung sa sinasabi kong second order consequence. Ngayon, yung babae, nung nasa bahay siya, umiral yung imagination niya, yung mga nag-stimulate sa kanya, umiral. So, nung sinuot niya yung maiksing skirt na yon, ang pinakaunang nag-trigger naman sa utak niya, uy, ang chicks ko dito, ang ganda ko nito. Yon. Naman, chicks ka talaga tignan. Yun na. So, she acted on it. Yun na yun. Emotion, she acted on it. Wala nang concept ng second order consequence. Yun na yun. Gusto niya gusto niya maramdaman na maganda siya, sexy siya, sinuot niya yun, lumabas siya ng bahay. Ngayon, paglabas niya ng bahay, dahil nandyan na yung mga bagay, nandyan na yung mga variables na mayroong tambay, kung sino-sino, ganon, doon palang pumayok sa utak niya, uy, nagtitinginan sila. Doon pa lang. Kumbaga, in short, walang plano. Wala talaga. Walang plano. Wala talaga. So, yun. So, nagalit na siya, ganon, na parang, hindi niya talaga sisisihin yung sarili niya. Kasi para sa kanya, hindi ko naman naisip yun kanina eh. Basta ako, masaya lang ako, na sinuot ko to, nasiyahan ako. Nakatamad na pang umuwi, na magpalit. Oo. So, sisihin ko na lang kayo. Oo, ganon na yung nangyari sa kanya. And wala naman silang accountability talaga, diba? Wala silang accountability talaga. Wala talaga. Yun ang gusto kong i-point out din na kung isa ang babae, thirst trapper ka, alam mo naman, nalabas mo yung suso mo, puwet mo, tanggapin mo yung customer mo. Di ba yun naman talaga eh. Para bang nagmamaang-maangan pa kasi tayo dito na hindi ko deserve ng ganitong attention. Bakit nakaganon ka na suso talaga? Bobo ka. Minamarket mo.
pinapaalog pa yung susong ganun, no? Ina mo. Tapos parang nagmamaang-maangan tayo Ang dito. gusto kasi neto mga pokpok na to, isi-sexualize nila yung sarili nila. Tapos ang gusto nilang maging target audience, yung mga gentleman. Gusto nila, kahit binabastos nila yung sarili nila, pinapakita nila yung suso nila, yung puwet nila, nagkakayak sila, nakita yung mga singit-singit nila, nakaganon sila, yung transparent kayak. At the same time, ang gusto nilang ma-attract is yung mga maginoong religious man na hindi bastos at may matinong trabaho, yung tipong papakasalan yung uri nila. Posible ba yun? Hindi Which is posible yun ah. Yeah, kabaliktaran nga. Yun nga yung problema sa utak ng mga babaeng to. They wanted those things, pero ginagawa nila yung shitty things. And kapag in-explain mo sa kanila, wala akong kasalanan dyan. Misogynist ka pa. Sasabihin nila, wala akong kasalanan dyan. Hindi naman yun ang intention ko. That's not your intention, pero gusto ko lang malaman mo, tulad ng sinabi ng 8 Asset, kada may gagawin kang bagay, may reaction din na Nalabas sa hindi mo control eh, no? Correct. Pero one thing for sure, pag nagnakaw ka, dadamputin ka ng police. That's it. Parang ganun din yan. Sinexualize mo yung sarili mo, puro mga nagsisexualize lang din matatanggap mo mga customer sa internet. Yun. Ngayon, kung sasabihin naman nila, bakit yung mga nakapalda, nare-rape, mga nagaganyan, na-take advantage, ganyan. Isolated cases yan. Yung sinasabi ninyo mga nakapormal, nababastos sa kalsada, meron. Kasi may demonyo yung lalaki, hindi nawawala eh. Yun na nga yung point eh. Pero, is it high numbers gaya ng mga nababastos na babae na nagsisexualize ng sarili nila? Hindi. Hindi. Kaya, So, puwet pa rin. puwet pa rin. So, ay mga pare, ano sa tingin ninyo, no? Sayang wala eh. Nagkasundo-sundo kami, hindi umabay usapan, walang debating nangyari. Pero, kayo pare, magdebate kayo dyan sa comment section. Ano sa tingin ninyo ang mas okay sa inyo? Lamasin ang suso! Osus, ekalam osus, o ekalam wetpacks. Pero malamang dyan, sabihin, pwede naman vote eh. Well, hindi tayo magtatalo dyan. No? Masarap naman talaga vote. But, Sino ba may ayaw? pero realistically speaking, hindi naman talaga lahat merong ganun na pareho eh. Ang na pwede nga, lahat wala eh. Walang suso, walang puwet eh. Puta bro. Gagawin, ay, Meron talaga, pare. Meron talaga, Nakita tol. na ako niyan. Nakita Pero na ako buti niyan. na lang mabait siya. Alright? Pero, hindi ko napapakabahin to. Sige na. Hindi na walang suso, walang puwet, pre. Bro, Pag naging masama pa ugali mo, tangina. Ewan ko na lang, wala ka ng panlaban, di ba? ina. Walang suso, walang puwet, straight, pero Marian Rivera yung mukha. Ooh. Hindi ako fan ni Marian ha, pero I consider her beauty, no? Na Beauty yun, pre. top notch din talaga. Oo. Pero go, sige. Oh, gandang usapan yun, ha? Gandang usapan yun. Pero, yeah, binigyan ka ng mukha. Ano kaya masasabi nila? No? So, pare, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Yeah! Pew, 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 pew! Rainbow Gang.